So, hello po guys, what's up? Hello po guys, so ngayon, ito na po yung part 3 ng tutorial, no? Ang itatopic po natin is last 3, session, password hash, and then sa database. Then, some query sa database, pag-insert, pag-select. So, ayun lang yung topic natin ngayon. So, ito na po yung last. So, ang first topic is the session variable. So, what is session variables? This problem by storing user information to be used across multiple pages. Username, favorite color. Session variables hold information about one single user and are available to all pages in one application. For example, binasa ko lang, no? For example, sa Facebook, magla-login ka. Ngayon, gagamitin mo username and password mo. Pag login mo, yung mga information mo nandoon na. So, nandun yung pangalan mo, apelyido mo, and then yung middle mo. Kaya address mo, ganon. Tapos, pag lumipat ka ng ibang page, profile page, so, nandun pa rin yung pangalan mo. So, pag lumipat ka sa ibang page naman, nandun pa rin yung pangalan mo. So, ganon po yung session. Nag-i-store siya ng information about sa user, single user lang. So, ayun po. So, magbibigay ako ng example. So, gawa muna tayo. Always start with the session start. So, session start lagi. Huwag nyo kakalimutan yan. Yan. Tapos gawa tayo ng basic HTML lang para ano lang natin. Gawa tayo ng H1. This is a login page. So, ayan lang. Then, gawa tayo ng hyperlink na pupunta sa login.php. Homepage to. Gagawin natin homepage pero sige, login yung pangalan ng PHP. Pero homepage natin. This is a home page. And then, gawa din tayo href na index.php. Go to login page. So, para di kayo malito, palitan natin ng home.php. Yan. Tapos, home, go to home page. So, yan. Refresh. Yan. Goods na ba? Yan. Yan. Ngayon, ang gagawin natin, gamit na tayo ng session, no? Session. Yan. Session. Gawa tayo ng session. Variable. Then, user. Equals natin sa sensei. Yan. Then, gawa din tayo ng password na session. Siyempre, makikita pa natin itong password kasi variable pa lang naman to. Lagyan natin value na Kakashi. Yan. So, yan. And then, echo natin. Para mapakita lang natin. Yan. And then, yan. Lagyan lang natin ng break line to. Lagyan din natin ng break line to. Yan. And then, okay na. Password. Then, refresh natin. So, ayan siya. So, nag-echo siya. Ngayon, dapat, sabi nga kanina yung session, pag pumunta ka sa different pages, may store to. So, dapat, pag punta natin dito, malilipat dun sa kabila. So, paano yun? So, pindutin natin. So, yan. Wala pa. So, bakit wala pa? Punta tayo dito sa home. So, kailangan din natin siya lagyan ng session start. Yan, session start. And then, tatawagin din natin. So, tawagin natin yung session. Pero di na natin siya i-declare na ganito, no? Tatawagin na lang natin na ganito. Then, lagyan natin ng break line. Tapos, tawagin natin dito. Yan. Then, save. Then, go to login page. Then, go to home page. So, di nabura. Yan. Refresh. So, yan. So, napunta siya sa napunta siya sa home page. Then, nasa login page din siya. Ngayon, bibigay pa ako ng isang example. Gagawa tayo ng simpleng form na user and password. Then, kapag wait lang. Form. So, kung gusto nyo matutunan yung ganito, meron po sa isa kong video, tinuro ko po yung ganito. Yan. Tapos gawa tayo ng username. Then input, simpleng user, login.
text, then lagyan natin ng user na name, then break line, password, input, password yung type para di mabasa, then name, pass. So ang gagawin natin dito is maglalagin tayo tapos madi-display yung pangalan ng nilagin natin. Lagyan natin ng value na login, then name na login. Yan, save. Yan. Pakatapos gagawa tayo dito ng simpleng ano na lang natin. Yan. Lagyan natin ng username equals post. So panoorin nyo muna yung last video ko, yung part 2. Tinuro ko tong post method. Yan. Tas password equals password post pass. Yan. Ngayon may error to eh. Yan. Pero wag natin papansinin yan. Ganyan lang yan. Next is if yung server natin request method, then server request method is equal siya sa post. Yan. Record natin yung session. Yan. Session natin equals natin sa username. Then session natin equals natin siya sa password. Yan. And next, ang gagawin natin, if hindi siya empty, para kung hindi empty yung ating user, kung hindi siya empty, and yung ating password na text box magpo-proceed siya, echo natin sa session. Sorry, di natin nalagyan user. Yan. Then pass. Yan, echo natin sa session, then echo natin si password. Yan. Ang next natin is mag-echo din kung ano yung nilagay natin dito. So mag-echo siya, lalabas siya dito or dun sa next page. So else natin echo, gawin natin login failed. So ganyan na lang. Then save natin, then pindutin refresh. Login natin. So yan, login failed kasi wala siyang username and then password. Yan, tas lagyan natin ng sensei dito. So login failed pa rin. Then sensei password Kakashi. So dapat mag-echo dito yung username. So ayan siya. Nag-echo nga. So sensei and then yung Kakashi. So tumama siya. Gumana yung natin session. Ang next naman, gusto natin kung gusto nyo, pag login natin, mapupunta siya sa homepage. So di na natin pipindutin. Yan. So dediretso na siya doon sa homepage pagka login. So tinuro ko to sa last video, part 2. Tignan niyo na lang po sa playlist PHP. Yan. Location ng pupuntahan. So home.php. Yan. So ganyan lang po. Tapos since naka-session na yan, masisave naman na. Para iba naman, Naruto Uzumaki. Ba't puro Naruto pangalan? So login natin. So yan. Pumunta na siya, Naruto Uzumaki. So ganito lang po yung example ng ating session. Kayo na po bahala mag-expand. So this is our first topic. So our next topic is, so ito na po yung password verify and then password hash na example. So ganito, gawa muna tayo ng orig pass equals sa sensei. Then try natin mag-echo agad. Echo natin agad si password hash. Then orig pass. Then password default. Save natin.
So, ayan yung naging algorithm ba tawag? Basta, naging ganyan siya, yung encrypted message. So, ang gagawin natin, back natin, gawin natin pass hash equals, ito, yan. Declare natin sa ganyan. Ngayon, kailangan natin ng password verify para makonect. Pero, ito-try muna natin if password verify. So, yan. Yung, ito, try natin, copy muna natin to. Try natin mali muna para makita nyo lang. Kakashi. Then, yung pass hash natin. So, ganyan lang. And then, echo natin. Correct. Password. Then, else natin. Echo. Incorrect. Password. So, ganyan lang. Save natin. So, copy muna natin to. Then, refresh. So, incorrect siya. Yung kakashi natin. Ngayon, parang pagod ah. So, ngayon, paste natin yung kanina. Yan. So, magiging correct ba to or incorrect? So, let's, parang incorrect eh. Pero parang correct to. Try lang natin. Naisip ko lang eh. So, incorrect siya. Paano pag nilagay natin dito Kakashi? Kay Sensei. Yan. Incorrect din siya. So, kailangan variable siya. Orig pass. Ay, hindi. Mali pala. Pero try natin. Yan. Yan. Naging correct password niya siya. So, ganito po. Password verify. Yung original password natin kailangan sa user input. So, ganun lang po example. Then, yung password hash. So, magbibigay ako ng basic example pang isa para lalo nyo pong magets. Kung magigets nyo, no? Gawa tayo ng form. Action natin sa index.php. 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 Then, method post. Tas, username. Binibilisan ko na lang. Text. Then, lagyan natin ng name na user. Break line. Then, password. Input din. Type password. Yan. Then, name. Pass. Then, break line. Input. Submit naman. Then, lagyan natin ng value na login. Then, name na login. Yan. Save. Yan. Very good. Tapos, ang next natin is gagawa tayo ng password hash. Orig pass kanina equals melon 321 password natin. Then, gawin natin password hash. Hash pass equals password hash orig pass password default. So, pili kayo dyan kung pwede naman. Pero di ko pa natatry yun. Ngayon, ang gagawin natin, if katulad dun sa kaninang server, request method equals suppose goods siya. So, bibasican na lang natin, no? If yung password verify na natin agad. So, gagawa tayo dito ng, hindi, okay na. Gawa tayo dito ng password verify post. Yung pass is tama. Then, yung ating hash pass. Tama ba? Hash pass. Yan. Pag ganito, ang gawin natin, echo na lang natin. Tipid. Correct. Password. Login successfully. Else, echo, login, failed
successfully. Game, refresh, F5, F5, find fixing, so, then username natin, kahit ano naman, kasi ano lang naman to sa password, melon 321, buray natin isa. Yan, login failed, then try natin, sensei, melon 321. Yan, magko-correct na dapat to. So, nag-login successfully. So, ito po guys, yung ating sample na password hash and then password verify. So, lagi ko sinasabi na kayo na po bahala mag-expand depende sa logic ng inyong ginagawa. So, ito lang po. So, abangan nyo na po yung ating next topic. Salamat! Tayo ngayon ng database. So, simpleng database lang and then tuturo ko sa inyo kung paano i-connect yung database sa ating PHP. So, first, gumawa ako ng database na business DB, then table na users, and then may field na ID, user, and then pass. Tapos yung password natin, naka-password hash. Yan. Server, and then database. Punta kayo sa database. Yan, ayan, database name, then create. Tapos dun kayo mag-create ng ID, user, and then password. So, ganun lang naman. Alam ko naman na marunong na kayo since pinapanood nyo to ngayon. Then, turuan ko na kayo kung paano mag-connect. So, gawa po tayo ng variable na DB server. Kahit DB server na lang. Equal siya sa localhost. Localhost yan, yung ito. Localhost server natin. Tapos, user. Naka-root lang naman ako. So, ayan yung default root. Tapos, password equals ayan, default. Walang password. Then, DB name. Ano ba DB name natin? Business DB. Then, connect natin. Con equals new MySQLi. Then, yung DB server muna. Then, user. Pass. And then, DB name. Kailangan magkakasunod-sunod yan. Yan. If yung con, MySQL, ano ba? Connection error, die, error, dot natin, connect error. Yan. Connect error pala, con error pala. Connect error para makita natin. Else connected. Echo connected natin. Titignan muna natin kung naka-connect siya. Save. Tapos refresh natin. Ito. Refresh natin. Yan. Connected na siya. Pwede na natin siya burahin. Pang ano lang naman yun. Kung makikita natin kung connected siya. So, wait. Yan. Ngayon, gagawa na tayo. Yan meron akong form dito Kailangan tama yan. So, if server katulad kanina, request method equal sa post. Yan. Gawin natin username equals natin sa post user. Then password equals natin sa post pass. Itong nasa loob, ito yan yung name nila. Tapos if empty username and
empty password. Yan. Kung hindi siya empty, gawa tayo SQL. So, select. Siyempre, select natin from users where user equals question mark for safety use. Para malakas yung security, ganyan yung gagawin natin. Gawa tayo statement, con. Then, prepare natin. Tapos, sa loob ng prepare, yung ating SQL query. Yan. So, pwede nyo nung i-copy to. Tapos, ilagay sa loob dito. Pwede din yun. So, para pwede na natin i-diretso to. Wag na tayo maglagay ng if. STMT agad natin. I-bind param natin. So, isang string lang. S. Kung dalawa yung hinahanap mo, dalawang S. Ganun lang. So, username. Since username inaano natin, sineselect natin. Tapos, STMT natin. Execute natin. Bind param, execute. Tapos, gawa tayo ng result. Yan. Gawin natin result. Equals natin sa STMT. Get result. Ito. Yan. Tapos, gawa tayo ng row dito. Medyo marami, no? Paano-ano kasi. So, para mas safe, result, row natin, equals natin siya sa result. Then, parang this to or that. Itong arrow na function, then fetch ASOC natin. Pine-fetch natin. Then, sarado na natin yung statement. Close. Yan. Lagyan natin ng function yan. Yan. Scroll down natin. Ngayon, gagawa tayo ng if yung row and if row if may result, tapos yung password verify natin kasi naka-password hash yung natin, password doon, tapos password natin, tapos yung row natin, ano bang row yung password natin, so anong name yon, so yung business DB natin, para tuturo ko na rin sa inyo. Ito users table yan, tapos ito yung row yung pag no, so yan row natin, so and pass natin, so kung mag-equal siya dyan, kung mag-verify siya dyan, then gawin natin is header natin, kailangan dumiretso siya sa location ng homepage, home.php, else echo natin failed login, baliktad yan. So try natin yan, try natin sensei, mali natin yung password, login, so failed login. Next naman is ganito, so failed login pa rin. Ngayon correct na natin, so kailangan dumiretso to sa doon sa database na sa home login. So yan, so tumama siya, then tama yung ating pag-execute. So ganito lang siya. Ang una natin gagawin, i-connect muna, so i-make sure na naka-connect, and then na natin. So ito lang naman yung medyo nakakalito, mag-query ka muna, then i-prepare mo muna, tapos i-bide mo siya. So kasi ito pag yung isa yung ginamit nyo, may SQLi, parang hindi siya safety, kaya siya i-login, no? May ginagawa kasi yung ganito 1 equals 1, tas password, ganyan. Pag nilogin siya, nagla-login. So, ganun lang yung mga nahahack, no? Yung mga hacker ginagawa.
So, disclaimer lang nalaman ko lang yun sa nalaman ko lang sa Google. So, tinry ko yun, gumana eh, yung pag-login ng ganun. So, para secured, so ganito yung gagawin natin. So, ito lang po sa database. Ayun nga sasabi ko, kayo na po bahala mag-explore. So, kung gusto nyo ng register, insert. Ganito yung coding. Pero kayo na bahala. Hindi ko sinasabing tama to. Pero ganito yung query. Insert into users, uh, tapos yung user, and then yung pass, values, question mark, pwedeng ganyan. So, kayo na bahala mag-explore. So, ito na po yung end ng ating discussion for today. So, salamat po. Sana po may naintindihan kayo kahit onti lang. So, paki-like na rin po, subscribe, and click the notification bell. So, salamat.